Hello, magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at una-una, kahapon ay wala raw pasok dahil baka raw lumakas ang ulan. No, salamat at siguro sa ibang lugar ulan pero sa atin ay hindi. So nawa ay ilagpas tayo sa mga ganitong pagsubok ng mga tag-ulan. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church sa gabi nito. Ika-267 midweek service na po tayo. So, every Sunday po, tayo po ay second part na po. Nag-start na po tayo ng Book of Luke. So, chapter 1, last week, chapter 1, verse 1 hanggang 25. So, ngayon, sa Sunday, beginning verse 26 na po tayo. Ibabalita naman kung paano ipanganganak si Jesus. So, sana andyan din po kayo, makasama namin kasi study every Wednesday and Sunday. Ngayon po ay Book of Deuteronomy, chapter 28, verse 1 to 14. So, humingi po ako ng sorry dahil lagi ko nababanggit ang Deuteronomy ay hanggang chapter 33. Hanggang chapter 34 po pala siya. So, ang chapter po ay ngayon ay 28, verse 1 to 14. Kalahati po ito ng buong chapter. So, ang title po, Blessings on Obedience. So, we study the Bible, mga kapatid, book by book, chapter by chapter, verse by verse, word for word. At expository preaching po, inductive Bible study ang method. Sige po, sama po kayo, join with us to study God's Word. Let's pray. Diyos Ama, salamat po. Muli, kami po ay humaharap sa iyo upang ang salita mo, ang prinsipyo po ng pagsunod sa mga utos mo, ano po ba ang pakinabang ng mga taong susunod sa mga utos mo. Narito po, Panginoon, ang mga pangako ninyo sa sinumang taong susunod sa iyong mga batas, alituntunin, at sa iyong mga utos. Salamat po, Ama. Pangunahan niyo po kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu dito sa church, ganun din po sa mga viewers. Salamat po. Tinataas ko po ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Welcome po pala si Sister Cathy. Dito po siya. Okay. So ngayon mga kapatid, hindi ko na po babalikan yung chapter 27, kung maalala po ninyo, 12 sumpa yung nabanggit sa study natin. Dahil tayo ay series, dinaanan natin yung chapter 27. Ngayon, ang subtitle po ng ating pag-aaral ngayon, sa mga Bible po, nakalagay po dyan, pagpapala sa pagsunod. So, yun na rin ang naging title, mga kapatid natin. By the way, Deuteronomy. Ano ba ibig sabihin ng Deuteronomy? Ito pong sinulat ni Moses ay 2 months na lang bago tumawid ng Jordan River. At dito sa chapter 28, more or less, isang buwan na lang po ang maaari natitira bago sila tumawid at makarating sa Kanaan. At ito po'y habilin ni Moses. Sa chapter 28 po, dalawa po yung section. Una, pagpapala sa mga sumusunod sa utos. Verse 1 hanggang verse 14. And then ang verse 15 po hanggang verse 68, sumpa or curses in disobedience naman. Kaya, blessing sa mga susunod at sumpa naman sa mga hindi susunod. But this evening, verse 1 to 14 muna po tayo. Utos po ito ng Panginoon kay Moses at sinasabi ni Moses sa mga Israelita na siyang makakapasok sa Kanaan. Sila po yung mga second generation, male, mga lalaki, 19 years old and below nung lumabas sila sa Egypt. And the rest ay ipinanganak na dito sa wilderness. Okay? So, huling habilin nito ni Moses. Importante po ito. 3 times binanggit sa Bible kung paano pagpapala at kung paano pinagpapala ang mga sumusunod. Leviticus 26, verse 3 to 13 at
The rest, binanggit sa Deuteronomy 7, verse 24 to 12 to 24. Okay, let's start with verse 1. So, mga kapatid, mga viewers, please, sama po kayo, pag-aralan po natin ito. Ito po yung pakipakinabang sa atin, mga kapatid. Hindi po natin iisipin dapat na para sa mga Israelita to. Hindi po. Ito po ay para sa atin. Dahil ang Diyos ng Israelita ay Diyos din natin. Same God. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain to sapagkat kasama na po tayo. Kung paano sila tumutupad at sumusuway, ganun din nangyayari sa atin. Pero utos po ito para sundin yung kanyang kautusan. Verse 1, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Okay, unang-unang salitang lumabas, kung, or if. Alam niyo po, sa Bible, napakarami po yung if sa English at saka yung kung. If you diligently obey the voice of the Lord, your God, sabi sa New King James Version, to observe carefully all His commandments which I command you today. Ano ang reward? Itataas ka ng Panginoon. Kung susundin mo. Sabi ni Moses sa mga Israelita. Pag sinabing itataas, magiging leader. Mangunguna. Kung susundin. If diligently obey the Lord. The word diligent sa Tagalog, masipag. Or in Hebrew word, mod. M-O-D. Meaning, very much. Ibig sabihin, hindi siya basta lang, kundi may agresibong pagtupad. Or with all your might. Gawin mo pagtupad with all your might, with all your strength. Very similar po ito na sinasabi ng Panginoon sa Marcos chapter 12 verse 30. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang unang utos, love the Lord with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, and with all of your strength. Nang katumbas nun ay might. Is similar. So, ganun daw tutuparin. Very diligently ang obedient na gagawin. Ibig sabihin, buong lakas. Tutuparin mo ang tinig ng Diyos, ang utos ng Panginoon. At maingat na gagawin ang lahat. Ibig sabihin, hindi bara-bara ang pagtupad sa utos. Hindi pwede na yan. Maraming Pilipino, minsan ang trabaho, pwede na yan. Sa Panginoon, hindi po. Ang Panginoong Diyos, ang pinakamagaling tumingin, kumilatis ng mga bagay na inilalaan sa Kanya. Kung nararapat bang tanggapin ang paglilingkod sa Kanya. Tandaan po natin, si Abel at saka si Cain, pareho sila nag-o-offer kay Lord. Pero kay Abel, may quality ang offering ni Abel kay Lord. Pero si Cain, hindi. Kaya ang sino man mag-evaluate kung tama ba ang ating paglilingkod, naaayon ba sa quality, bara-bara ba ang paglilingkod natin, o tayo ba'y naglilingkod sa Diyos na pwede na yan, system, okay na yan? Hindi po, hindi natin madadaya ang Panginoon. Kung sa panahon ngayon, usong-uso yung mga project na mga flood control na substandard, hindi po pwede sa Panginoon yun kung gagawin natin yung paglilingkod na ganon sa Panginoon. Kailangan carefully, diligently, sundin ang utos ng Panginoon na mayroong quality. Verse 2, at ang lahat
ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Kung, again, binanggit ulit, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos. So halos pareho yung verse 1 and 2 eh. Yung verse 1, ito yung yung itataas ka niya, magkakaroon ka ng, magiging popular ka, ang mga Israelita magiging popular, itataas, itatanyag. Tapos, verse 2, blessing. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating. Ibig sabihin, darating. Kumbaga sa isang Israelita, mga kapatid, kahit hindi ka mag-request ng mga pangangailangan mo, kahit hindi ka mag-pray request, sundin mo lang ang mga utos, automatic, dumarating ang pagpapala. So, ganun lang po yun. Kahit hindi ka nananalangin ng mga specific, mga basic needs mo, sundin mo lang yung utos, ang sabi dito, darating sa iyo at aabot sa iyo. Maraming mga tao na nananalangin. Ang daming mga prayer requests. Even today, mga nananalangin. Mga kapatid, mag-interview po kayo dito sa atin, any religion. Pag nagtanong po tayo, pag nag-survey po tayo, alin ang lamang sa iyo? Halimbawa, nag-survey tayo ng 20 tao. Alin ang lamang sa iyo? Nagpe-pray ka o nagbabasa ka ng Bible? Sigurado ang lamang nagpe-pray. Maraming nagpe-pray, maraming humihiling sa Panginoon, halos magkakalyo na ang mga tuhod, ang mga panalangin ay puro ganon. Pero dito, verse 2 pa lang, maliwanag na. Kahit hindi sila mag-request, masunod lang ang kautusan ng Panginoon, darating sa iyo at aabot sa iyo ang pagpapala. Kaya yung mga nagpe-pray, ang tanong, kapatid, nagbabasa ka ba ng Bible? Sinusunod mo ba ang kalooban ng Panginoon? Kasi kung ang sasabihin niya, hindi, siguro ang tanong, paano tutugunin ng Lord yung panalangin natin kung ganun ang mangyayari? But anyway, mga kapatid, again, binanggit ulit dito the word if, kung. The word if in a sentence is a conjunction. Ito po ay conjunction that introduces condition. Hypothetical situation or an indirect question, often explaining the circumstances under which something else, close parenthesis, yung tinatawag na the main course o kaya the main concern, the main clause or the main concern, pwedeng mangyayari pa lang. Ibig sabihin, ang pagpapala ay mangyayari kung so darating po. Ito ay conjunction na nag-introduce po ito ng isang condition. May condition po. Pag sinabing if, condition po yun ng Panginoon. Sa madaling salita, ang kondisyon ng Panginoon, kung susundin ng mga Israelita ang kanilang tinanggap na utos galing sa Diyos, darating ang pagpapala. Darating ang pagpapala ng Panginoon. Verse 3, magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Ibig sabihin sa lungsod, lungsod? City? Kung ikaw ay nakatira sa city, mabibless ka. Kung ikaw ay nakatira sa parang, marami kang mga pananim, mabibless ka. Ano pa? Verse 4, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, yung pinagpaguran ng iyong katawan, kung ikaw man ay magsasaka, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. I-bless ka, mga kapatid ng Panginoon. Yan ay batay sa isang kondisyon kung susunod
tutuparin ang mga kautosan. Verse 5, mamaya babanggitin ulit yan. Verse 4 na yan, babanggitin ulit sa 11. Verse 5, magiging mapalad ang iyong buslo or basket. Ibig sabihin, punong-puno ng basket, ng laman ng basket mo, ng mga pagkain, prutas, at ang iyong masakan ng harina, ibig sabihin, hindi matutuyo. Very abundant blessing. Again, doon din nanggaling yan sa isang kondisyon, yung kung susunod sa kautusan. Ano pa, mga pagpapala? Verse 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ano ibig sabihin nito? Tuloy natin, verse 7. May karugtong po yan, verse 7. Tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa isang landas at tatakas sa harapan mo sa 7 landas. Okay na, okay na. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, pangako niya, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Tatalunin. Sila lalabas sa iyo sa isang landas. May unity po sila. Sa isang landas, meron silang nagkakaisa ng unity. Dito tayo, lulusubin natin. Pero sinasabi dito, at tatakas sa harapan mo sa 7 landas. Ibig sabihin, magpupulasan sila, magkakanya-kanyang daan na. Aatras po sila laban sa Israel. Muli, ang kondisyon kung susundin yung kalooban at utos ng Panginoon. Hello. Hello. Okay, nawawala. Okay, sige. Mga kapatid, kanina sa verse 6, sabi, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Perhaps, ang ibig sabihin, okay, wait lang po. Okay. Change mic po. Hello. Hello. Pinahina ko lang yan. Okay. Thank you po. Okay. Ang ibig sabihin po ng mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Dahil sa verse 7, hindi mapapasok o walang makikipag-away sa Israel, magkakaroon ng kapayapaan. Safe silang lumabas at pumasok. Una, katatakutan sila ng mga ibang bansa. Ibig sabihin, lalabas ka ng Israel, papasok ka, walang gagalaw sa'yo. And then, isa pa, ligtas ka makikipag-trading, businesses, or merchandising, magbebenta ka ng kalakal outside Israel. You can go outside or inside, you are safe, you are blessed because walang gera, walang labanan, peaceful. Lahat ng kalaban ay tatalunin ng Panginoon. Imagine niyo po, very clear, tatalunin ng Panginoon. Ang Diyos ang nakikipaglaban. The battle is for the Lord. Minsan, sinabi yan ni David. Ang laki-laki ng kalaban ni David. Giant. And then, mga warriors po yung mga Philistine. Sanay sa labanan. But tinalo po sila ng Panginoon. Kaya magiging ligtas po sila, labas-masok po sila para gawin po yung pangako. 3 beses binanggit po dito. Actually, itong tinatawag dito na nagwawagi sila sa labanan. 3 times po binanggit sa book of itong Torah o kaya tinatawag na 5 books of Moses. Tignan natin yung karagdagan details nito. May nauna po. So, third, pangatlong beses lang itong binanggit to confirm, to encourage the Israelites to obey the law, statutes, and commandments of God. Tignan natin sa Leviticus 26, verse 6 to 8.
Binanggit din po ito at mas marami pangako ang Lord. Sabi nito, magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at mahihiga kayo at wala kayong katatakutan. Aking aalisin sa lupain ang mababangis na hayop at hindi daraan ng tabak ang inyong lupain. Hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at sila'y magbubuwal sa harapan ninyo sa pamamagitan ng tabak. At 5 sa inyo ay hahabol sa 100 at 100 at sa inyo ay hahabol sa 10,000 at ang inyong mga kaaway ay mabubuwal sa harapan ninyo sa pamamagitan ng tabak. Bago po tayo dumatay sa Book of Deuteronomy, may pangako na yan ng Panginoon. Pero ang pangako niya, kung susundin ang mga tinig, kautusan, batas ng Panginoon. Second time, binanggit yan sa Deuteronomy 7 verse 12 to 16. So mga pangako ito ng Panginoon. Pangako po ito ng Panginoon para sa kanila. Okay, balik po tayo, Deuteronomy 28. Verse 8 na po. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng iyong gagawin ay pagpapalain kaniya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So igagawad sa iyo. Mga kapatid, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ano yung kamalig? Ang kamalig ay storehouse. Katabi po siya ng templo. Pag ginawa na po yung templo sa panahon ni Solomon, katabi lang po siya. Dito po ilalagay yung tithes o yung tinatawag na ikapo ng mga pananim para sa mga Levites, para sa mga ulila, para sa mga dayuhan, at para sa mga byuda. Sila makikinabang dito. Walang mic, walang battery yan. Okay. So mga kapatid, ang pagpapala ay sa kamalig. Ibibigay ng Panginoon ang pagpapala sa lahat ng mga gawain at pagpapalain ng Panginoon. Sa pangako, ang daming pangako ng Panginoon. May labanan, hindi sila matatalo, bunga ng mga pananim, bunga ng bakahan, dadami, even yung kamalig, storehouse, o pupuno. Blessings. Verse 9, tingnan po natin. Deuteronomy verse 9. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa Kanya, gaya ng Kanyang ipinangako sa iyo. Kung, again, binanggit ulit, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Dito nadagdagan po. Hindi lang susunod sa utos ng Diyos, kundi lalakad ka sa Kanyang mga daan. Lalakad means yung bang lifestyle mo, magiging lifestyle mo yung pamamaraan ng Diyos. Dadaan ka sa Kanyang katuwiran, kabanalan, kautusan. Tingnan natin siya sa New King James. Deuteronomy 28 verse 9, New King James. The Lord will establish you as a holy people. Tandaan po natin yung word holy people. To Himself. Just as He has sworn to you. So, pinangako po yan. If you keep the commandments of the Lord your God and walk His ways. Kung lalakad sila sa pamamaraan ng Diyos, susunod sila sa mga utos ng Panginoon, lahat yan ay tutuparin ng Panginoon. Established as a holy people to Himself. Para sa Kanya. Mga kapatid, tandaan po natin itong salitang holy people. Sila'y gagawing banal na bayan. Pero, kung matutupad yung mga utos ng Panginoon at sila'y lalakad sa mga pamamaraan ng Diyos,
May condition talaga. Okay, sige, tignan natin yan mamaya. Actually, pag in-evaluate po natin yan, yung salitang holy people, mula dito hanggang sa panahon ni Jesus, hindi talaga sila nakasunod sa kalooban ng Panginoon, sa mga utos. Hindi sila talaga nakasunod sa mga batas. Yes, I agree po, sumasang-ayon po ko that the Israelites, they are all chosen people. The word chosen people, pinili, walang problema po doon. Pero kung sasabihin natin, holy people, banal na bayan, may problema po tayo doon. Hindi natin pwede sabing banal na bayan. Bakit po? Dahil marami po silang pagsuway. Marami po. May mga listahan po ako dito. Una, sumamba po ang maraming Israelita sa mga Diyos-Diyosan ni isa dito kay Jezebel. 1 King chapter 16, 17, 18, malalaman natin yan. And then, bakit po sila, ibig sabihin, bakit po sila pinasakop sa Babylonia for 70 years? Nag-disobey sila eh. Di ba pangako ng Lord? Tatalunin ng Panginoon ang lahat ng mga kalaban ninyo. Pero bakit bumaliktad ng Panginoon? Ginamit ni Lord si Nebuchadnezzar para i-disiplinahin ng Israelita for 70 years. Ikukulong sila, magiging alipin sila. Bakit po ginawa ni Lord yun? Because disobeyed God. Nag-disobey po sila. So maraming battles, maraming war na naranasan ng mga Israelita bago dumating si Jesus. The Maccabees War, the Greek Empire, the Roman Empire. And after Jesus, nung siya ay namatay at muling nabuhay, umakyat na sa langit, naganap po yun, the fall of Jerusalem, 70 AD, nangyari po yun, 1.1 million Jews killed. Naulit po yon, Second Jewish and Roman War, AD 132 hanggang 135. Diaspora and displacement hanggang dumating ang Holocaust in 1940s. Pinagpapatay ng mga German soldiers, Nazi, ng mga Israelites na nasa sa Poland and even sa mga Europe and then mga nasa Germany. More or less 6 million Jews killed. So, ibig sabihin, hindi natupad. Maraming labanan, tinatalo sila, pinagpapapatay sila. Ibig sabihin, hindi natupad. Kaya they are not, maybe they are chosen, but I believe they are not holy people. You may agree or disagree. Even today, pag pumunta po kayo sa Israel, nire-reject si Jesus. Hindi nila kinikilala. So, lahat ng mga utos ni Moses, ang pangako niya, pag sinunod, tutuparin niya po ito. But marami pong utos at may mga prophecy si Moses na hindi sinunod. In Deuteronomy 18, 15 to 19, hindi sinunod na si Jesus po yung darating na panahon na ito. They reject Jesus, mga kapatid. So, hindi sila nakatupad. Sino magpapatunay niyan? In New Testament, pinatunayan po yan ni Apostol Pablo ng mga Israelites ay hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos. In Romans chapter 3, verse 9 to 12, at ngayon, ano ngayon, sabi ni Pablo, tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit nasa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging Hudyo at mga Grego ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, sasabihin ba natin na they are holy people? Hindi.
Chosen people, yes, but holy people, hindi. Why? Hindi sila nakatupad sa utos. So, hindi naganap sa kanila yung mga utos ng Panginoon. Hindi sila lumakad tulad ng paglakad ng Panginoon. Enoch walked with God. Sino pa? Si Noah walked with God. Sabi dito, lalakad ka sa kanyang mga daan. May mga chosen people na nababanggit na lumalakad sa daan ng Diyos. Si Abraham lumalakad sa daan ng Diyos. Even Moses, sumusunod sa Diyos. But iilan lang sila. Now, verse 10. Deuteronomy 28, verse 10. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Siyempre po, itong binabasa natin, ito yung mga pangako. Kung makakasunod sila, napakaraming ipinangako ang Panginoon. Anong pinangako? Matatakot ang mga bansa dahil nalalaman nila na tinawag ng Diyos ang Panginoon ang pangalan nila. Usually, Jacob ang ginagamit ng Diyos. Tinawag si Jacob. Most of the time, Jacob ang ginagamit. Tinawag si Jacob. Jacob is also Israel. At ano pa? At sila'y matatakot sa iyo. Sa mga previous teaching natin, may dinaanan po tayo in Book of Numbers. May mga natakot po. Bukod sa Egyptian community, nung namatay yung mga panganay na anak, na lalak, na tao at yung mga hayop, ipinagtaboyan na po yung mga Israelita ng mga taong bayan na Egyptian. Umalis na kayo, kasi nga baka marami pang mamatay. Bukod sa kanila, may natakot din po si Balak. Natakot siya dahil si Jacob ay tinawag. Tingnan natin, bilang 22 verse 1 to 3. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay at nagkampo sa mga kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan sa Jericho. Israel, anyway, si Jacob din po yan. Nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. Pinatay po yung mga Amoreo, mga kapatid. Ang Moab ay takot na takot sa taong bayan kay Israel sapagkat sila'y marami. Ang Moab ay nanghina sa takot dahil sa mga anak ni Israel. Kaya si Balak ay nagbalak na kontratahin si Balaam, isang false prophet na para sumpain ang Israelita para hindi sila matuloy na daanan o tumawid. Pero hindi po nangyari yon. Even si Balaam ay napatay ng mga Israelita dahil hindi rin nagustuhan ng Lord ang ginagawa niya. Temporarily, ginamit siya ni Lord, but hindi po siya talaga, kasi false prophet po siya. Bukod kay Balak, sino pa ang mga natakot? Dahil sa pagtawag sa kanila. Pagtawid nila sa Jordan River, ang unang sasakupin ng mga Israelita ay Jericho. But ang Jericho ay napakatibay ang wall. May mga nagsasabi, double wall. Actually, alam ng Lord na hindi kakayanin ng Israelita tibagin yon. Kaya nga, pag dumating tayo sa Book of Joshua, loloobin ni Lord, makikita natin kung paano tinibag ng Lord yon. Si Lord ang tumibag doon. Ngayon, sino yung natakot doon? Sino yung natakot sa loob ng Jericho? Marami po. Pero may pangalan pong nabanggit doon. Joshua chapter 2 verse 8 to 11. Actually, si Rahab po ito. Bago sila natulog, kanyang inakyat sila sa bubungan. Inakyat yung spy, yung dalawang spy. At sinabi niya sa mga lalaki, sabi ni Rahab, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatapos sa inyo ay dumating sa angin. At ang lahat ng naninira sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Natakot sila sa mga Israelita.
sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto at kung ano ang ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming puso ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Mga kapatid, si Sihon, king of Amorites, at saka si Og ba yun kanina? Si Og po, naalala niyo po yun na meron po siyang, hari po siya ng 60 cities. 60. Na lahat po yun ay may pader. Kaya nung pinatay po ng mga Israelita si Sihon at saka si Og, ano ba naman ang Jericho? Isa lang ang pader nila. Napakahina naman talaga nila. Bagamat matibay lang ang wall nila. Pero pinuksa ito ng mga Israelita. So, batayan din po nila ito. Si Sihon at saka si Og. Batayan nila yan. Kung ito ay napatay, nasakop ng mga Israelita, matatakot na po yung mga dadaanan. Kasi mahihina na yon, hindi na yung ganun kalakas. Ganun pa man, mga kapatid, naniwala si Rehab sa Diyos ng mga Israel. Kaya nga, mga kapatid, matatakot talaga ang sino man sa mga Israelita. Again, kung, huwag natin kakalimutan lagi, kung tinutupad ang utos, kung sumusunod, lumalakad sa pamamaraan ng Diyos, pangako ito ng Diyos. Verse 11, ikaw ay pasasaganain ng Panginoon. Uulitin niya ulit, binanggit niya sa verse 4 and 5. Pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa. Sa lupa ay ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. So inuulit-ulit ni Moses upang maunawaan nila, pumasok sa isip ng mga Israelita, baon nila upang ingatan ang utos. To obey the law of God diligently and carefully, susundin ito. Verse 12. Actually, pangako niya to sa kanyang mga ninuno. Pangako to kay Abraham, kay Isaac, kay Israel, kay Jacob. Verse 12. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig. Kanina, binanggit na pupunuin ang storehouse o kamalig. Ngayon ito, binanggit ulit, bubuksan. Pupunuin na punong-puno ang langit upang magbigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat ng ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Mga kapatid, yung storeroom, pupunuin po yun ng Panginoon. Pero ang mga mapupuno doon mga Israelita dahil sagana sa mga ani, yung ikapo, ilalagay nila doon para ibigay sa mga Levita, mga Ilila, Biyuda, at mga dayuhan. Ang ulan, actually ang ulan po sa Israel, umaasa po talaga sa ulan ang mga Israelita. Wala po silang irrigation tulad ng Egypt. Dinaanan natin dito yon na yung Nile River po, mga kapatid, hindi, bihirang matuyo po yon. At katabi po noon yung mga pananim ng Egypt. So, talagang naging kakaroon ng irrigation. Ang Israel po, mataas po kasi. Ang Israel Mataas po ang Israel Hindi po siya katulad ng mga lugar na mabababa. Kaya yung Jordan River, aakyat po yon. Aakyatin lang Israel. Bundok po. Lalo na yung part po nung Jerusalem. So sa ulan lang po sila umaasa para sa pananim. Kaya pangako ng Lord, ibibigay itong ulan sa kanyang panahon.
At upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ginagawa mo, kung karpintero ka, mason ka, farmers ka, shepherd ka, lahat ng ginagawa, pagpapalain. At sabi rito, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa. Yes po. Ibig sabihin, sabi, magpapautang. At dito, hindi ka raw uutang. Maraming church na gumagamit ito. May mga pastor na gumagamit ito eh. Papahiram ka. Pala. Mga kapatid, ang condition po, kung sumusunod po sa utos. Siguro noon, pero ngayon po ang alam ko, ni-research ko, may utang po ang Israel sa World Bank eh. Anyway, verse 13. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ito pa yung mga nadidinig ko sa ibang mga mangangaral. Pag ikaw sumunod kay Lord, hindi ka gagawing buntot, gagawin kang ulo. Yan. Ibig sabihin, leader, head. Hindi ka huli ang Israel. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. No? Nasa top ka. Lamang ka sa mga ibang bansa. At hindi ka mapapasa ilalim. Okay? Kaya lang, may condition ulit. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Importante po yung pagsunod. So, andun ulit yung if. Mangingibabaw ka, magiging leader ka. And then, ito po yung kahuli-hulihan. Verse 14. Huwag kang lilihis sa alinmang salita. Hello? Huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking inuutos sa iyo. Ibig sabihin, sumunod ka lang. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Straightforward. Walk doon sa tamang landas ng Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Sa kanan o sa kaliwa, huwag lilihis upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran sila. Straightforward lang po ang paglilingkod, pagdadaan sa pagsunod sa utos. Pag lumis ka sa kaliwa, masasabi ng Panginoon na ikaw ay sumasamba sa ibang Diyos. Pag lumis ka, papuntang kanan, sumasamba ka rin sa ibang Diyos. Sabihin, straightforward lang sa mga utos ng Panginoon. Sa 10 utos po, ikalawa po yung huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyos ang inukit lamang na larawan. Ikalawang utos po yon sa 10 utos. So, importante po yon. Hindi dapat nilalabag. Again, ipinaalala ulit ito dito. Pagpasok po kasi ng mga Israelita sa loob ng Kanaan, marami pong nation. Book of Joshua, binanggit po doon in chapter 11, 12 o 13, 31 kings yung papatayin po nila. At sila po ay may mga Diyos-Diyosan. Baka mailigaw po sila. Mag-asawa po sila ng mga kalalakihan o kababaihan na magkaroon ng intermarriage, tapos sasamba sila sa Diyos-Diyosan nila. Galit ang Panginoon doon. Kaya, kung susunod po sila, pagpapalain po sila ng Panginoon. The word blessed or blessings, ang daming binanggit dito. 10 times pong binanggit lahat. Halo-halo na po. Blessed, blessed, blessing, 10 times. Very important po yon. At naka-outline pa nga. Kung susunod sila sa tinig ng Diyos, at hindi sila lilihis sa aral, sa mga alituntunin, utos at mga batas, nakalagay sa Deuteronomy 26:17, umasa sila na sila'y pagpapalain. So hanggang verse 14 na lang po tayo. Verse 15 hanggang 60, yon. Ang katapat ng pagpapala ay sumpa. So next week na lang po yon. Now mga kapatid, paano natin ito maunawaan in our generation sa panahon natin? We are now nasa panahon po tayo ng New Testament.
that the grace of God through Jesus ang nagbe-bless po sa atin sa mga mananampalataya, sa mga mananampalataya. At sa tulong ng ng banal na Espiritu, ang mga pangako ng Diyos ay ipinagpapatuloy niya rin naman. Gusto ko lang pansinin yung verse 9. Kasi kanina binanggit din natin ito. No? Dito tayo kukuha ng life principle sa verse 9. Sabi sa verse 9, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa Kanya. Gaya ng Kanyang ipinangako sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. So dito tayo nagkaroon ng na-emphasize natin dito kanina. No? Pero ngayon dito tayo tumingin, epektibo pa rin ba? Kaya pa rin bang maging banal ang isang tao, isang bayan? Anyway, tingnan po muna natin, no? Itong kautusan na to, kasi pwede naman kung susunod sa mga utos, susunod sa mga batas, at sa mga alituntunin at tinig ng Panginoon. Pero ang batas ba at ang kautusan, yung transition nito from Old to New Testament, paano natin ito mauunawaan? May paliwanag muna si Pablo po dito, no? Tingnan natin sa Galatians 3:24 to 28. Galatians 3:24 to 28. Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-subil hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo ay ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayon dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng taga-supil. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nagkaroon ng relasyon ng tao sa Diyos through Jesus, dahil sa kanyang kamatayan at piling pagkabuhay, naging anak na po yung tao na nagsisi na ng palataya kay Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan through baptism of the Holy Spirit. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yung Espiritu ni Jesus ay ibinihis niya sa atin. Walang Hudyo. So, kung pangako ng Lord sa mga Israelita lamang, sa mga Hudyo, because of grace through Jesus, hindi na exclusive for the Jews. Walang Hudyo, walang Grego, walang alipin o walang malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa na kay Kristo Jesus. So ito na po yung katuparan. Kaya ang tanong, pwede pa ho ba na isang tao ay maging banal sa Diyos para sa Kanya? Yung establishment, i-establish ni Lord yung holy, actually, pagdating sa salvation is individual na. It's not the nation na. So, kaya bang mangyari pa rin ito? Yes. Magiging banal ka para sa Kanya. Yes po. Yes na yes. Mga kapatid, ang Espiritu ni Jesus, pag naging kasuotan po ng taong mananampalataya, tulad ng binanggit sa Galatians 3, sa pamamagitan ng baptism of the Holy Spirit, magiging anak ka na ng Diyos. Roma 8 verse 14, ang lahat ng pinupuspos ng banal na Espiritu ay nagiging anak ng Diyos. At tulad ni Jesus na anak ng Diyos, nasunod po yung mga kalooban ng Diyos. Lahat ng utos nasunod. Kung ang mga Israelita hindi nakatupad, tinupad ni Jesus. Kaya kapag ang tao po ay may pananampalataya kay Jesus, ang Espiritu ni Jesus sa sayo, kung paano si Kristo tumupad sa kautusan, matutupad mo na rin. Ano ba ginawa ni Jesus? Matthew 5 verse 17, huwag ninyong isipin, pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Bakit po? Kasi nga po, wala pong nakatupad. Walang naging banal na Israelita. Walang nakatupad eh. But Jesus, when Jesus came, become man, nakita natin, tinupad niya po ito. At siya na po yung pinaka-sukatan. Kung gusto mo maging banal, tulad ni Jesus, hindi imposible. Kaya nga sabi sa Galatians 3:24-28, isuot ninyo si Jesus. Ang bautismo kay Kristo, isinusuot si Jesus. Kaya ang pangako ng Panginoon,
ay matutupad na rin dahil pinangunahan ni Kristo na ating Panginoon. In the promise of God, if we keep and obey His commandments and walk in His ways, we will also become the holy people of God. Magiging banal din po. Sino mang susunod. Kasi nga may spirito ka na ng yung spirit of obedience ka na eh. May spirito ka na ni Jesus na siyang masunodin sa kautusan, susunod ka na sa kautusan. Magagawa mo na yun. Now, we have 3 life principles on how to become the holy people of God. Ganito po. 3 life principles on how to become the holy people of God. Hindi pa huhuli. Kasi po, ni-restore tayo ni Jesus. Nagsimula ulit kay Jesus ang lahat. So, number 1, siyempre po, okay, so we must obey His commandments diligently and walk in His ways. So, binanggit ko lang in verse 9. How? Paano ba natin malalaman na sumusunod tayo kay Lord? Sa utos niya? Minsan ang tanong do you love Jesus? Yes. How do you love Jesus? Ito ang sagot ng Panginoon. John 14:21. 1:14-21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At sila'y mamahalin ko at siya'y mamahalin ko at iayag ko ang aking sarili sa Kanya. 1:14 verse 24. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So ito po ang sukatan ngayon. Marami pong tao magsasabi, I love Jesus. Well, maganda po yun pag nadilig ni Jesus. Very, po yan kay Jesus sa Panginoon. Okay po yan. But iiwanan tayo ng sagot ni Jesus. If you obey my words. Okay. Just obey my words. I know that you love me. Mapapatunayan ko mahal mo ako when you obey my voice. Number 2, principle. Kaya hindi imposible na pwede pa rin manging banal ang sino man, obey His commandments. Number 2, we must follow the example of Christ, holiness on this earth. We must follow the example of Christ, holiness. Kasi kailangan sundan natin po ito. Hindi natin pwedeng, sa langit ko na lang gagawin. No po, dito sa lupa. Sa Bible po, ang righteousness, kapag na-develop na tayo sa righteousness, ang susunod po doon, holiness na po eh. Ano sabi ni Peter? 1 Peter 1 verse 14 to 16, unang Pedro 1 verse 14 to 16. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sabi ni Pedro. Si Pedro naging apostol, mga kapatid. Alam ni Pedro ang karakter ni Jesus. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Banal si Jesus eh. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. So kung tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, banal ang tumawag sa iyo, alam nga namang tinawag ka para maging masama. Tinawag ka para maging banal kasi banal ang tumawag sa iyo, sa atin. So God is good. Kung tinitingnan mo sarili mo, tinawag ka ng Panginoon, banal ang tumawag, inaasahan ka maging banal din. So we must practice, no? O follow the example of Christ. Kasi nga siya yung active example, banal yung tumawag, so example natin siya. Number 3, keep ourselves away from sinning. Siyempre po, sasabihin natin banal tayo, pero nagkakasala naman. Baka kantahan lang po tayo. Banal na aso, gano'n. Santong kabayo. Baka kantahan lang tayo ng gano'n, no? So we must keep, no, ourselves away from sinning.
and pray that the Lord will make us holy. Let's pray for that. Aminin natin, hindi natin talaga kaya. But with the power of the Holy Spirit, we can pray to the Holy Spirit. We can pray to God. Lord, I need you, Lord. Gusto namin maging tulad mo. Let's pray, Lord. Anong supporting verses? Unang Thessalonica, chapter 5, verse 22 to 24. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 22 to 24. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. So, layuan, kasamaan, anyo. Pakabanalin nawa kayong lubos. Prayer request to ni Paul, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos. Mababanalin. Ng kapayapaan at ang inyong espiritu at ang kaluluwa at katawan, yung tatlong elemento ng tao, spirit, soul, and flesh, ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po ang Panginoong na nagpapabanal. Tayo, nagsisikap, tutulungan ka ng Panginoon, maging banal. Tapat ang sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman ito. Gagawin niya ito. Una, banal ang tumawag. Ngayon, tapat ang tumawag, hindi siya magsisinungaling. Gagawin niya ito sa inyo. You can pray. We can pray. Keep ourselves away from sinning and pray that the Lord will make us holy. Kaya natin gawin, but susuportahan tayo ng Panginoon. Let's pray for that. Praise God, mga kapatid. So, three life principle. We must obey His commandments diligently and walk in His ways. Number 2, we must follow the example of Christ's holiness on this earth. And pangatlo, keep ourselves away from sinning and pray that the Lord will make us holy. Kaya pagiging banal, pwede pa. Si Pablo nga, mga kapatid, yung greetings ni Pablo, lahat ng greetings niya yata, hindi ako sure, but majority, ang tawag niya sa mga mananampalataya is banal. Mga banal na kapatid, saints kung tawagin niya. Mga napuspos na ng banal na espiritu. So yun lang po, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa, wag po kayo magsawa. I-share ang aral na ito. At syempre, ibahagi natin ito. At syempre, isabuhay po natin ito. Hindi po posible na maging holy sa Old Testament, holy nation, holy people of God, or holy people to Himself, nakalagay sa New King James Version. But alam natin na hindi po natupad yon. But through Jesus, pwede na parang matupad. Kaya magiging holy servant, holy believers, yun ang pwede maging title ng bawat mananampalataya. A holy o saints, pwede po. Magiging mananampalataya tayo kay Lord. Banal ang tawag din. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at salamat, sinamahan kami ni Sister Cathy, no? Let's pray. Let's pray. Diyos Ama, maraming salamat po sa biyaya, lakas ninyo. Salamat po sa araw na ito. Ako po nagpapasalamat. Nakatin po ako ng isang Bible study, fellowship ng mga kapatiran, iba't ibang church. Ako po ay nagagalak at ako at ang misis ko ay nabibless na ma-meet po namin ang mga kapatid sa ibang churches na nagkakaroon ng pagtitipon ng Wednesday kanina, Panginoon. So, Lord willing, Lord, kung anong kalooban mo, nawa ay lagi po kami maka-attend sa fellowship na iyon. Lord, dalahin ko rin po sa oras nito ang complete healing po ni Brother Kenny. Nasa nanay niya siya ngayon. Nawa, wag po siya pabayaan ng naka-aksidente po sa kanya. Tustusan po yung kanyang mga pangangailangan. Nawa, yung mission niya sa Apayao ay matuloy at nawa palakasin niyo po siya physically. I lift up to you also, Lord, si Malu Salvador for stage cancer. Lord, mercy. Habag po ang inihingi namin sa inyo para sa kanya na siya po'y gumaling at lumakas po, amin Diyos. Complete healing din po, Panginoon. Pastor Mar na na-aksidente po na hindi na po nakilala kung sino yung naka-aksidente sa motor. I lift up to you also, Lord, complete healing, recovery kay Pastor Mar, Panginoon. Si Sister Nancy bilang
siya na po ang nagbabantay, caregiver na rin. At the same time, ingatan niyo po siya, Sister Nancy, nasa ibang bansa, para sa kanyang pag-aaruga sa kanyang pamilya. Nawa kanyang kalusugan po ay huwag mapabayaan, Panginoon Diyos. At maraming salamat sa inyong kabutihan. Patuloy ko tinataas ang kalusugan ni Nanay, ni Mami, at ni Bench, Panginoon. At nawa, Lord, mag-grant po yung prayer request ng aming anak na si Kim sa Australia, Lord God. Purihin at dakilain ka. Purihin at maraming salamat, Ama. Ingatan niyo po ang pag-uwi po ni Sister Cathy kasama kanyang mister na nagdadrive sa tricycle, Panginoon. Salamat po na nakapiling namin sila ngayon. Salamat po, tinataas namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all po, mga viewers. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen.